Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bawat hakbang natin ay may bunga, maganda man o hindi. At minsan may nagagawa tayong masidhing mga pagkakamaling nagdudulot ng malagim na pangyayari. Minsan, ang mga hakbang na ito ay galing sa mga pinag-isipan na balak, ngunit minsan din ay bunga ng mapusok na pasya. Sa kwento natin ngayong gabi, ating alamin kung ano ang pasyang nagpahamak sa ating sender at sa kanyang kapatid. Pakinggan kung paano sinira ng isang maling balak ang magandang buhay, lalo na nang kapitan ito ng mga alagad ng dilim. Ako si Jupiter Torres at ito ang Sitio Bangungot. Noong 1995 nang mabuntis ang aking ate Marilu ng kanyang kasintahan. Napakalaking problema nito para sa kanya kasi kaka-16 anyos pa lang niya noon, 4th year high school at running for salutatorian. Ang malala, hindi ito alam ng mga magulang namin. Ni hindi nga po nila alam na may nobyo si ate. Kaya naman mahigpit na bilin sa akin ni ate na huwag akong magsusumbong kina mama at papa. Matigas niyang sinabi na gagawa siya ng paraan para malusutan ng dambuhalang problemang kinakaharap. Subalit ang masaklap, ang parang naisip ng kapatid ko pala ay maghahatid sa amin sa isang karimari-marim na yugto ng buhay. Tuluyang nilamon ng dilim si Ate Marilu at ako na may nabaon sa masidhing pagsisisi hanggang ngayon. Sir Jupiter, bago ko pa man makalimutan, ako nga po pala si Maricel ng SJDM Bulacan. Sisimulan ko ang kwento nang magpunta kami ni Ate Marilu sa may Quiapo. Mahigit 2 buwan na siyang buntis noon at napagpasyahan nga niyang ipalaglag ang sanggol. Ayaw kasi siyang panagutan ng kanyang kasintahang una pa lang, alam kong hindi na talaga maaasahan. Ayaw rin talaga niyang sabihin kina mama ang problema at ayaw rin niyang maudlot ang kanyang pag-aaral. Paulit-ulit niyang sinasabi sa aking ayaw niyang masira ang buhay niya dahil sa batang yun. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayaw niya akong pakinggan. Isip ko nga po, siguro dahil 14 anyos pa lang ako noon, kaya wala pa akong boses. Sa halip ay binantaan lang niya ako na maglalaya siya kapag nagsumbong ako kina papa. Ako naman sobrang malapit kay ate simula pa pagkabata. Kaya naisip ko na lang na samahan siya sa kung anuman ang desisyon niya. Ayun nga po, pumunta kaming Quiapo para maghanap ng aborsyonista. Ang problema, natatakot kaming magtanong ng diretsahan sa kung sino-sino lang. Sabi ni ate, baka raw masermonan lang kami ng mga matatandang relihiyoso o baka
ipakulong kami. Ang ginawa namin, nagmasid-masid muna kami sa paligid. Partikular naming pinagmasdan mula sa may di kalayuan yung mga nagbebenta ng kung ano-anong mga halamang gamot. Meron pa nga pong iba sa kanila na nanghuhula rin. Sa ilang minuto naming pagmamasid ay napansin kong nakatitig sa amin yung isang manghuhula. Nakaupo ang matandang babaeng ito sa kanyang mesang may mga baraha. Katabi rin niya ang mga nakadisplay na kung ano-anong mga langis. Hindi ko agad sinabi kay ate kasi pukol ang titig ng babae kay ate at sa kanyang tiyan. Pinagmasdan at pinakiramdaman ko lang muna para malaman kung ayos lang bang lumapit. Subalit, nagulat na lang ako nang makitang sa akin na pala nakatingin ang babae, tapos kinakawayan ako. Sumisenyas ito na lumapit daw kami ni ate. Sinabihan ko naman si Ate Marilu. Tinitigan niya ang matandang babae na noon ay kumakaway na rin kay ate. Hanggang sa si ate na mismo ang nagsabing lumapit na kami. Paglapit namin sa pwesto nung matanda, agad niya kaming tinanong kung ano raw ba ang hinahanap namin. Napansin daw kasi niyang kanina pa kami nagmamasid-masid. Kumabog ang dibdib ko kasi natatakot akong sabihin ang talagang pakay namin. Mabuti na lang at nagkusa ng magsalita ang kapatid ko. Tinaasan kami ng kilay ng matanda nang marinig ang salaysay ni ate. Sumunod nga po ang kanyang sermon na napakabata pa raw ng kapatid ko para magpabuntis. Dagdag pa niya hindi raw alam ni ate ang iniisip niya tungkol sa pagpapalaglag. Hindi naman daw kasi ito simpleng bagay na pwedeng pagpasyahan ng ganoon lang. Hindi kami nakaimik pareho. Napayuko lang ako bagamat ramdam kong nakatitig pa rin sa amin ng matanda. Sunod ko na lang narinig na bumuntong hininga ito tapos ay niyaya kaming pumasok sa kanyang tindahan. Nagkatinginan kami ni ate. Di namin sigurado kung susunod ba kami kasi baka isumbong kami ng matanda sa pulis o sa mga magulang namin. Ngunit nagsalita lang ulit ang matanda tsaka sinabing tutulungan niya raw si Ate Marilu. Sumunod nga po kami sa manghuhula at pumasok sa kanyang maliit na tindahan. Sinarado nito ang pinto pati ang nag-iisang bintana. Kinausap niya ulit si ate. Tinanong kung sigurado na ba talaga ito sa binabalak. Bagamat nangingiyak-ngiyak, matigas naman ang paninindigan ng kapatid ko. Paulit-ulit lang niyang sinabi sa matanda ang mga nasabi niya sa akin tungkol sa problemang yun. Matutulungan ka namin, Ineng, pero kailangan mangako ka na sasang-ayon ka sa bawat hakbang sa buong proseso. Ito lang ang paraan upang masiguradong matagumpay nating mailalaglag ang anak mo. Sir Jupiter, nanlamig ako sa mga narinig. Di ko na napigil ang sarili. Nangangatal kong tinanong kung ano kako ang gagawin nilang mga hakbang kay Ate Marilu. Napadako naman ang tingin ni na ate at nang maghuhula sa akin. Lalong kumabog ang dibdib ko. Ngumiti ang matanda tsaka tumugon
na hindi raw niya pwedeng sabihin ang buong proseso. Basta raw sasailalim sa isang ritual si Ate Marilu upang mahugasan ang kanyang kasalanan sa laman. Isang mabigat na kasalanan daw kasi ang paglalaro sa tawag ng laman ng hindi pa kasal. At kailangan daw naming pumunta sa kanilang templo para sa nasabing ritual. Sunod ko na lang na namalayang nasa bus na kami ni Ate. Tinitigan niya ang isang maliit na papel na bigay ng matanda. Nakalagay doon kung saan kami pupunta. May paalala rin na pumunta kami sa susunod na kabilugan ng buwan, alas 7 ng gabi. Bali 4 na gabi pa ang lilipas mula noon. Iniisip ko rin ang sinabi ng matanda na baka abutin daw ng 3 araw bago makauwi si Ate. Wala kaming imikan sa buong biyahe pauwi. Hindi ako nagsalita kasi alam kong magulo pa ang isip ng kapatid ko. Tsaka na kami nagkausap ulit nang patulog na kami sa kwarto namin. Tinanong ko kung desidido na ba talaga siya. Sinabi kong baka hindi mapagkakatiwalaan ng matandang yun. Ang tugon lang niya sa akin, tumakas lang daw ako paalis ng templo kung sakali mang magkanda leche-leche ang lahat. Sa inis ko ay nabato ko ng unan si Ate, tapos ay tinawanan lang ako. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan ko na lang ang sarili sa lugar na nakasulat sa papel. Bandang alas 6:30 ng gabi at naroon kami ni Ate sa harap ng isang bakery. Nakalusot kami kina Mama at Papa kasi sinabi ni Ate na may out-of-town trip ang isang kaklase niya. 3 araw daw siyang mawawala kaya siya mismo ang nagmungkahi na isama ako. Isang napakapulidong kasinungalingan para mapapayag ang mga magulang namin. Nakaupo ang kapatid ko sa isa sa mga mahahabang upuan ng bakery habang ako naman ay pabahis-bahis sa may bangketa. Hindi po kasi talaga ako mapakali. Si Ate naman desidido na po talaga, bagamat halata kong kabado. Pansin naming may iilang taong pumapasok sa isang eskinita sa gilid ng bakery. Paisa-isa o padala-dalawa, tapos pawang mga nakaitim. Seryoso at blanko rin ang mga mukha ng mga ito. Ilang minuto pa po nakita kong lumabas sa may eskinita yung matanda. At may kasama siyang isang babaeng siguro nasa mga 40 anyos. Lumapit sila sa amin tsaka pinakilala ng matanda ang kasama. Yun daw ay si Madam Luisita, ang pinuno ng kanilang samahan. Nagtanong si Ate kung anong samahan ba ang sinasabi nila. Pero hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay niyaya lang nila kaming sumunod papasok sa eskinita. Sa totoo lang, doon pa lang ay hindi na maganda ang kutob ko sa kanila, Sir Jupiter. Pinagpapawisan nga po ako ng malamig habang naglalakad sa madilim na eskinita. Ilang minutong lakaran din po yun, tsaka nakailang likurin kami. Ang
hanggang sa pumasok kami sa isang bahay na maliit kung titignan sa labas. Mukhang pangkaraniwan din naman ang loob ng bahay, Sir Jupiter. Ang pinagkaiba lang, kapansin-pansin ang isang hagdan na pababa sa may gilid ng sala. Doon dumidiretso ang mga taong nakaitim pagkapasok sa bahay. Dumiretso rin doon ang matandang manghuhula, ngunit may isang dalagang nagpaiwan kasama namin. Siguro nasa mga 20 anyos ito, tapos nakasalamin. Pinaupo muna kami ni Madam Luisita sa may sala noon. Sinabi niyang si Ate Marilu lang daw ang isasama nila pababa. Hindi raw ako pwedeng sumama. Ngunit nagmatigas ang ate ko, sinabi niyang kailangang isama rin ako kasi ako lang ang kakilala niya roon. Tinitigan ako ni Madam Luisita ng ilang sandali. Tapos nagtinginan sila ng dalagang nakasalamin na parabang nag-uusap ng walang salita. Ilang saglit pa pinakiusap ni Madam Luisita sa babae na ipaghanda kami ni ate ng hapunan para raw hindi kami gutumin. Hindi naman kami tumanggi at kumain nga sa kanilang kusina. Simpleng kanin, adobo, tapos may mainit na tsaa. Bago mag-alas 9 ay sinabihan na kami na bumaba sa hagdan. Bago bumaba ay tinanong ko muna si Ate Marilu kung ayos lang ba siya. Kako baka may nilagay na kung ano sa pagkain niya. Pero mukhang ayos lang naman ang kapatid ko. Napakagaan pangaraw ng pakiramdam niya. Wala na ang kaba at mga pag-aagam-agam sa pagpapalaglag. Bumaba na kami nang tawagin kami ulit ni Madam. Inalalayan ko si ate kasi medyo madilim ang hagdan. Pagkababa na paatras ako nang bumungad sa amin ang dalawang mga shelf sa magkabilang gilid ng daan. May lamang mga ribulto ng dyablo at meron ding mga garapong may lamang likidong may mga patay na hayop. Yung bang mga garapong parang sa mga laboratorio. May naaninag akong palaka, kuneho, kuting, mga ibon at kung ano-ano pa. Tuluyan din akong nahintakutan nang may makita akong garapong fetus ang laman. Napakapit ako sa braso ni ate. Nagkasalubong naman ang kanyang mga kilay tsaka binulungan ako kung ano raw ba ang inaasahan ko sa isang aborsyonista. Tugon ko naman inaasahan ko ng konti yung fetus. Pero hindi yung mga patay na hayop at mga malademonyong rebulto. Nanginginig na talaga ako noon. Ngunit pinagsabihan lang ako ng kapatid ko na huminahon. Sigurado raw kasi siyang magiging maayos lang ang lahat. Ilang metro naman mula sa mga shelf ay may natanaw akong malaking double door. Meron ding mga couch sa magkabilang gilid nito. Sinabihan ako ni Madam Luisita na hindi raw talaga ako pwedeng pumasok sa loob, kaya doon muna ako maupo sa couch. Huwag raw akong mabahala kasi doon lang naman gagawin ang ritual sa likod ng malaking pinto. Tututol pa po sana ako pero si Ate Marilu na mismo ang nagsabing doon na lang muna ako. Nakapagtataka kasi kanina lang ay mariin ang kagustuhan niyang isama talaga ako. Subalit sa pagkakataong yun ay ramdam kong sabik na itong simulan ang sinasabing ritual.
Tinitigan ako ni na ate, ni madam at nung dalagang nakasalamin. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang maupo pasandal sa couch. Binuksan nung matanda ang isang bahagi ng double door. Pinilit kong sumilip pero likod lang ng isang upuang pangsimbahan ang naaninag ko. Pawang liwanag lang kasi ng kandila ang nagsisilbing ilaw sa loob. Nang makapasok silang tatlo, agad na rin nilang sinara ang pinto. Sir Jupiter, pakiramdam ko napakahaba ng bawat isang saglit noong oras na yun. Hindi humihinto ang kabog ng kabado kong puso. Idagdag pang kinikilabutan din talaga ako sa mga nasa shelf. Basta napakabigat po ng hangin doon. Pakiramdam ko nga po, ang hirap huminga. Tapos parang unti-unting nababawasan ang lakas ko. Dinig ko ang malabong bulungan ng mga nasa loob ng pinto. Hinayaan ko na lang munang sumandal ng maayos ang katawan sa malambot na couch. Sinubukang pakalmahin ang sarili at unti-unting napapapikit. Subalit napadilat ako ng maulinigang sabay-sabay na nagdarasal ang mga nasa loob. Katunog ng isang dinaraos na misa sa simbahan. Sinubukan kong tumayo para sana ipiid ang tenga sa pinto, ngunit katakatakang hindi ko maigalaw ng maayos ang katawan ko. Nahihilo ako at antok na antok. Doon ko naisip na baka may nilagay nga silang kung ano sa adobo o tsaa. Kaya naman lalo akong kinabahan at nahintakutan, lalo pat wala akong magawa kundi piliting manatiling gising ang diwa. Tuloy-tuloy ang dasal. Nagpapalakpakan na rin sila at kumakanta-kanta. Ilang sandali pa tumahimik silang bigla. Akala ko tapos na at lalabas na sila. Subalit halos malaglag ang kaluluwa ko nang marinig kong sumigaw si Ate Marilu. Napakabilis lang noon pero napakalakas. Sigaw ng nasasaktan. Makalipas ang ilang segundo ay nasundan pa ito. Sumigaw pa siya ulit at naulit pa ng naulit. Hinala ko ay sinasaktan ng paulit-ulit ang kapatid ko. Gusto ko nang tumayo at pumasok sa loob pero hindi ko talaga magawa. Dinadaig talaga ako ng hilo, antok at panghihina ng katawan. Dasal lang ako ng dasal sa Panginoon. Pinapakiusap na sana ayos lang si ate. Hanggang sa pumailan lang ang napakalakas na sigaw ng ate ko. Sigaw na nagmula sa isang tahimik na daing, tapos lumakas ng lumakas. Napakahaba rin nito, tuloy-tuloy, walang hingahan. Doon ko naisip na baka kinukuha na sa sinapupunan ng kapatid ko ang sanggol, ang pamangkin ko. Nakakapikon, nakakainis talaga. Bakit ba hindi ko nagawang pigilan to? Naiinis ako sa sarili ko. Nababahala para sa ate ko at naiiyak para sa pamangkin ko. Ilang minuto pa ay natigil ang hiyaw ni ate at bumalik na naman ang mga dasal. Pagkatapos tumigil na naman ito,
Pumalit ang masayang kwentuhan, tsaka bumukas ang pinto. Unti-unting nagsilabasan ng mga taong nakaitim. Kasabay nila ay lumalabas din sa pinto ang pinaghalo-halong amoy ng insenso, nasusunog na karne at amoy kalawang o dugo. Pinilit kong manatiling gising kahit hindi pa rin ako makagalaw. Ilang saglit pa lumabas ang babaeng nakasalamin. Hindi maipinta ang mukha nito. Kita ko ang matinding lungkot sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin. Napansin kong may hawak pala siyang kung ano na natukoy ko rin naman agad. Bitbit niya ay isang pilak na platong may lamang sunog na fetus. Sa totoo lang, gusto kong isantabi ang naisip ko tungkol doon sa sanggol na yun. Pero wala eh. Naluluha na lang ako kapag naiisip ko kung sino ang batang yun. Ang isiping yun na rin mismo ang tuluyang nagpatulog sa akin sa couch. Nang magising, natagpuan ko ang sarili sa sala ng bahay. Napabalikwas ako ng bangon mula sa sofa at nakahinga ng maluwag nang makita si Ate Marilu sa kabilang upuan. Napalingon pa nga ito sa akin nang biglaan akong bumangon. Nakasandal lang ito sa pagkakaupo, nakasuot ng manipis na sweatshirt tapos jogging pants. Agad ko ring napansing blanko lang ang mukha nito. Siguro tumatakbo pa rin sa isip ang mga nangyari. Lumapit ako para yakapin si Ate Marilu. Wala siyang reaksyon, basta yumuko lang, tapos blanko pa rin ang mukha. Ilang sandali pa umakyat mula sa basement si Madam Luisita. Inalok kaming kumain, tapos pwede na raw kaming umuwi. Sir Jupiter, nalaman kong 3 araw pala kaming tulog na dalawa. Nagpasalamat na lang talaga akong nagising pa kami, kasi hindi talaga maganda ang pakiramdam ko doon. Nakahinga pa ako ng maluwag nang maihatid na kami sa may bakery ng babaeng nakasalamin kung saan kami sasakay pauwi. Ang hindi ko alam, hindi pa pala tapos ang kalbaryo namin. Kinakausap ko si ate habang nasa biyahe, pero hindi talaga siya kumikibo. Napansin kong hindi lang pala mukha niya ang blanko, kundi pati ang isip. Umabot pa nga sa puntong kailangan kong hawakan ang kamay niya para di siya masagasaan. Pagdating sa bahay, nagdire-diretso lang ito sa kwarto nang hindi kinikibo sina Mama at Papa. Nagpalusot na lang ako na may konting alitan lang sila ng mga kaibigan niya. Pagsunod ko sa kwarto namin, napansin kong humigalang si ate nang di nagbibihis. Dahil nga alam kong wala pa siya sa wisyo, naisip ko na lang na bihisan. Subalit, Sir Jupiter, muli na naman akong kinilabutan ng makitang napakaraming mga sugat, pasa at latay sa buong katawan ni ate. Nakakapagtaka kasi hindi naman siya nasasaktan kapag nagagalaw ang mga ito. Nataranta ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kako, baka mabisto kami ni na Mama at Papa. Kaya kailangan hindi nila yon makita hanggang sa gumaling.
Ang problema, hindi na po talaga bumalik sa katinuan ang kapatid ko. Pirmi lang itong tulala at hindi makausap. Paminsan-minsan ding bumubulong-bulong nang hindi namin naiintindihan. Ayaw ring kumain o maski uminom man lang ng tubig. Nababahala na sina mama at papa. Pinipilit na nila akong magsalita kaya lang natatakot akong baka pagalitan nila ako. Kahit hindi na ako natatakot na baka maglayas ang ate Marilu ko. Kaya umamin na po ako, Sir Jupiter. Sinabi ko kina mama at papa ang lahat. Lahat-lahat mula sa umpisa hanggang wakas. Kita kong nalunod sa magkakahalong galit, pagkabahala at awa ang mga magulang namin. Nagtangka kaming dalhin na sa ospital si ate. Ngunit bigla na lang itong nagwala nang pilit naming palabasin sa kwarto. Ayaw raw niya sa ospital. Gusto raw niya sa templo. Gusto raw niyang sumali ulit sa pananambahan at mag-alay sa Panginoon. Gusto raw niyang magpabuntis ng paulit-ulit nang sa ganoon ay makapag-alay din siya ng paulit-ulit sa Panginoon. Sir Jupiter, kinilabutan kami ni na mama at papa sa mga sinabi ni ate Marilu. Sa galit din ni papa ay nagsumbong ito sa pulisya para mahuli si Madam Luisita. Napakahaba ng mga araw na yun para sa amin, lalo pat paulit-ulit akong tinatanong ng mga pulis bilang saksi. Pinuntahan nila ang lugar ngunit wala na rin silang nadatnan doon. Niwala silang makitang bahay na may hagdan pababa. Unti-unting bumagsak ang kalusugan ng isip at katawan ni ate Marilu. Patindi naman ang patindi ang sama ng loob sa akin ni na mama at papa kasi iniisip nilang hindi ako nagsasabi ng totoo. Wala naman akong magawa kasi sinasabi ko lang naman talaga ang mga nakita at nalaman ko. Hindi ko alam kung bakit wala na ang lintik na templo sa lugar na yon. Ilang linggo pa po tuluyan na ring na maalam ang aking ate Marilu. Pakiramdam ko napakasama kong kapatid kasi hindi ko nagawang pigilan ang lahat. Pakiramdam ko napaka-inutil ko kasi hindi ko magawang maituro ang kinaroroonan ng isinumpang kulto ng mga aborsyonista. Namatay na nga lang po at lahat sina mama at papa sa pagdaan ng mga taon. Hindi pa rin talaga nabibigyan ng hustisya ang nangyari kay ate. O baka magkakaroon ng hustisya kapag ako na mismo ang nagparusa sa sarili kong buhay. Ewan ko po, hindi ko na alam. Ang totoo, sinulat ko lang po ito rito kasi baka may nakakaalam tungkol sa kultong yon. Baka may mga nakaranas din ng ganito at may makapagsabi kung bakit parang mali ang alaala ko tungkol sa kinaroroonan ng lugar. Sana matulungan ninyo akong maituwid ang lahat ng mga pagkakamaling nangyari. At ngayon, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout kay Jared C., Lita Cora, Difer, Captain Opa, Kairov, Apple Vega, Riandrea Licardo, Donna, Marcin Bay Francisco, at kay Nora Ver.
Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Wookiezoid at Phoebe Bakad. Sabi ni Wookiezoid, hello po, ang ganda po ng mga stories nyo. Kudos po sa inyong team. God bless po. Sabi naman ni Phoebe, tamang-tama na naman mga ka-SB, ka-partners sa hapon. Happy listening here in Kuwait. God bless po at shout out Sir Jupiter, mabuhay po kayo at sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.